Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na may sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo sa pangalawang linggo ng pagkabuhay muli ng ating pong Jesus Nazareno. Isama po natin sa misa ngayon ang mga intensyon para sa unang misa ngayong araw. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob ng Basilica Minor ng ating pong Jesus Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga naugnay sa atin sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Isama rin natin sa misang ito ang intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo at ang intensyon para sa isang malinis, makatarungan, maayos na halalan dito sa Pilipinas. Mga kapatid, sa gawa ng mga apostol ay nahayag na lahat sila na hindi nagkukulang dahil sila ay nagtutulungan at nagbahaginan sa isa't isa. Ang ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan na kailangang maipanganak mula sa itaas o sa kalangitan upang maunawaan ang buhay ng isang nanampalataya. Kuminsan, kinakailangan din nating magkaroon ng paningin na hindi dito sa ibaba, bagkos sa kabuang paningin, lalo't higit na ang paningin sa buhay na may inspirasyon at gabay mula sa langit. Pero sa mga sandali na tayo ay nagkukulang at nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kayon mong aming maipahayag na ang Panginoong nabuhay ay nananaig sa lahat, upang kami makatanggap sa mga kaloob na nakikita bilang sangla na mga bigay niyang lingid sa aming mata. Ngayong siya'y namamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Sipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihin, matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na
ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag, simula pa noong una, bago pa ang ano paman, likas, ikaw ay naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal at matatag, ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Magsitayo na po ang lahat. Ang anak ng tao'y dapat na itampok at itaas upang lahat ay maligtas. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at narinig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan napaparoon. Gayun din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." Paano pong mangyari ito? Tanong ni Nicodemo. Sagot ni Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel, ay hindi inyo naunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin, at ang aming nasaksihan ang pinatutuhanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon di naman kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. 2022,
At ngayon ay ang pangalawang araw sa pangalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang atin pong tema ay tungkol sa buhay na mula sa Diyos at makalangit. Ano ba ang makalangit na pamamaraan, pananaw, panindigan at kalakaran sa buhay? Tayo dito sa mundo, naglalakad sa ibabaw ng mundo, nabubuhay sa mga material na bagay dito sa mundo, ay hindi gaanong magkaroon ng pagkaunawa sa tunay na kahulugan ng mga bagay-bagay na espiritual o makalangit. Kaya sa ating Ebanghelyo ngayon, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, pangalawang bahagi ng versikulo 7 hanggang versikulo 15. Nagtuturo ang ating Panginoon ano ang pananaw na makalangit. Sinasabi niya na kailangan ang lahat ay ipanganak na muli. Ay ito pong versikulo 7, dapat matranslate ito. Kailangan maipanganak mula sa langit o mula sa itaas. Sapagkat ang salita po sa orihinal na pagkasulat dito, sa versikulo 7, Kapitulo 3 ng Ebanghelyo ng San Juan, ay ang salitang anoten. Anoten, ibig sabihin mula sa langit o mula sa itaas. Kasi pag sinasabing na ipinanganak muli, ang salitang muli sa koinoko na Griego ay pale. So kailangan rin nating tingnan sa maayos na paningin ng ating Ebanghelyo. Kaya nga sinasabi ko, ng tema natin ay makalangit, sapagkat ang ating Ebanghelyo ay tungkol sa makalangit na paningin. Hindi po manawaan ng isang tao kapag hindi siya maturuan ng Panginoong Hesus na siya lang ang mula sa langit. Siya ang Mesiyas. Kaya siya ay naparito upang ipaalam ang mga makalangit upang espiritual na paningin. At paano po ito maihambing? Naihambing ng ating Panginoon na parang hangin. Sa Hebreo, kasi Hebreo po ang ating Panginoon, ito ay ruwak. Ang hangin ay ruwak. Ang ruwak ay nagkahulugan din hindi lang hangin. Hangin na hininga na nagbibigay buhay. Espiritu o kaluluwa. Kaya pag sinasabi ng ating Panginoon na gaya ng hangin, na hindi mo alam kung saan galing, saan pupunta. Basta't umuugong lang kapag may hangin, umadama mo. Kapag ang hangin ay dumadaan sa iyo, pero hindi makikita. Na ibig sabihin, ganun din ang buhay sa espiritual na paraan. Hindi natin makikita, hindi madama, pero nariyan. Pero kung minsan madama natin, halimbawa, kapag may nangyari na napakasakit sa ating buhay, bigla tayong nabigyan ng inspirasyon. Bigla nating nagkaroon ng pag-isip na ganito dapat ang gawin. At tama ang ginagawa. Ito yung tinatawag na gawa ng ruach, gawa ng espiritu, gawa ng mula sa langit na kapangyarihan. At sino ang nanggaling sa langit? Kaya tinuturo ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon, siya lang. Walang nakakaalam sa makalangit na bagay. Liban, sinasabi pa ng ating Panginoon
siya na nagmula sa langit. Versikulo 13, Kapitulo 3, Ebanghelyo ni San Juan. At dahil dito, siya na galing sa langit, siya ay tutubos sa lahat. At paano po ang kanyang pagtubos? Ang pagtubos niya ay hindi madali. Gaya ng ginawa ni Moises na ipinako yung tanso na imahin ng ahas. Ang ating Panginoon ganun din, ipataas din. Ibig sabihin, ipako rin siya sa cross. At hindi ito naunawaan ni Nicodemo na isang Pariseo at membro ng Sanhedrin, sapagkat ang kanilang paningin lagi ay ang batas na para sa lupa ay tinitingnan nila na batas mula sa langit. May mga batas nga, gaya ng Ten Commandments. Ito ay mga batas sa lupa upang iugnay sa makalangit na paningin, makalangit na panindigan, at makalangit na tunguhin. Paano natin may sabuhay itong makalangit na paraan? Binibigyan tayo ng halimbawa sa ating unang pagbasa ngayon sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 4, verso 32 hanggang 37. Paano po ang makalangit na gawain? Lahat sila hindi nagdarahok. Bakit po? Wala silang private property. Mayroon silang common property. Bakit ganyan? Sapagkat nagkaisa sila sa damdamin at isipan. One heart, one mind. Nagkaisa sa damdamin at isipan. At dahil dito, kung sino yung mayroong isang pag-aari na bagay, ibininta at lahat ng kita inilagay sa tinatawag na common fund para sa lahat. Kaya walang naghihirap. Kapag ganon ang ginagawa natin at walang magka-private property, wala ngang maghihirap, sapagkat lahat ay magtutulungan at lahat ay kukuha lang ayon sa kanyang pangailangan. At dahil dito, sino po ang masintro sa buhay? Hindi na ang material na pangailangan, ang tungkol na sa Diyos. Kaya tama yung sinasabi sa ating Salmo 92, ang Panginoon ay maghari na. Ang paghahari ng Panginoon, una sa lahat, ay paghahari sa puso ng bawat isa. Paghahari sa isipan ng bawat isa. At kung naghahari ang Diyos sa puso natin at sa isipan natin, ang ating damdamin ay para sa Diyos. Ang ating pag-iisip ay para sa mga makalangit na mga bagay-bagay. Ibig sabihin dito, hindi tayo mag-iisip ng mga makamundo, mga material na mga bagay-bagay, bagkus mga bagay-bagay para sa kabutihan ng lahat. Maari man tayong malilito, maari man tayong linlangin, maari man tayong utu-utuin ng mga politiko na magtuturo sa atin na ginto, ganyan, ibuto mo sapagkat ganyan ang pangako, bigyan ko kayo ng malaginto na ganyan. Yan ay panguuto. Hindi po ginto ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay ang Diyos. Ulitin ko po, kailangan natin ang Diyos. Kaya kapag ka ang ating pag-isip at ang ating puso ay para sa Diyos at maka-Diyos ang ating paraan, tayo ay ipinanganak mula sa langit. Kaya yung versikulo 7, Kapitulo 3, Ebanghelyo ni San Juan, dapat lahat tayo ay pinanganak mula sa itaas upang ating malalaman, upang ating masakyan ang kalooban ng Diyos. Ano po ang kalooban ng Diyos? Atin pong tingnan sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 2, Kapitulo 22, versikulo 37 at 39. Sinasabi,
ibigin mo ang Diyos higit sa lahat at ibigin mo ang kapwa gaya ng pag-ibig ng sarili. Yun yung pag-iisip ng makalangit at makadiyos. Ibigin ang Diyos higit sa lahat, ibigin ang kapwa gaya ng sarili, at walang pag-aari nasa sarili natin. Lahat tayo ay magbahaginan, lahat tayo ay magtutulungan, lahat tayo ay makipagkapwa-tao, lahat tayo ay magkaroon ng kalinga at malasakit sa isa't isa. Lahat tayo ay walang pansarili na pag-aangkin sa mga bagay-bagay, sapagkat lahat naman ay mula sa Diyos. Kung lahat ay mula sa Diyos, dapat ang ating bahaginan ay sa pangalan na makadiyos at makalangit. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamagitan ng Kanyang Espiritu ay muling nabuhay si Kristo na siya ring magbibigay ng buhay sa ating mga mortal na katawan at atin pong itutugon. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga ginawaran ng katungkulan, naway pukawin ang Espiritu sa pagtupad ng kanilang pamumuno ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Atin nawang patuloy na panibaguhin sa Espiritu ang ating mga sarili at lumago tungo sa kaganapan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Sa lahat ng nakikiisa sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito, naway matulungan natin ang isa't isa ng may pag-ibig na nagpapahayag sa Santatlo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway may paggamot at mabigyan ng lunas sa pamamagitan ng kabutihang loob ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa, naway magdiwang sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu sa aming mga puso upang baguhin ang aming buhay sa pamagitan ng buhay na kaloob sa amin ng muling pagkabuhay ni Kristo. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo. Mula sa iyong bayan, masayang nagsalo. Amin sana mga alay, gawin mo totoo. Kung alak at tinapay gawin katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Ang bayan, magpupuri nagkakaisa sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo batid upang pagkahain natin ay kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, ipagkalumong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamagitan niya,
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng siling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa cross, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya para sa tanan. Kaya kaisa ng mga anghel sisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na manghukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang butkal ng tanang kabanalan. Kaya sumagitan ng Espiritu ng banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose, kaysa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama,
makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubilin na galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko, sining aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming panampalataya at huwag ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisayin siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Limutin nakaraang araw. Sariwain kahit balik tanaw. Takip siling di man mapigilan. Sandali lang ang dilim. Iyong bilangin ang bawat sandali. Kagalakay, wari-walang patid. Magkasama tayo sa pagsapit ng sanlangit sa daigdig. Minamahal kitang tunay.
Sambitin mo ang aking hiling, at ako'y sa iyo'y aamin. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang inudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aning alay sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon na po ang pabasbas. Mangyari po lamang na itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazarin, higbusin ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan ang layong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo ang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang malamang imahin at dasalan mga bagay-bagay. Sa pamagitan ng benisyon ito naway maalalang pangako sa binyag na ikaw ay ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang pag-ibig, pag-asa at kapayapaan ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Isus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso pinamatayan